Diyan sa may Senado naman, ang Pilipinas maaari daw pong malugi ng hindi bababa sa 300 billion pesos kung aalisin ang excise tax sa produktong petrolyo. Kaugnay po yan ang lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Senator Gatchalian, kumuha pa tayo ng karagdagang report dyan mula kay Bombo Angelo Aganan. Maaaring humarap ang pamahalaan sa tinatayang 300 bilyong pisong pagkalugi kung aalisin ang excise tax sa produktong petrolyo sa loob ng isang taon. Ayon yan kay Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian. Ipinaliwanag ng senador na dati ay may threshold para automatikong masuspindi ang excise tax kapag umabot na sa itinakdang antas ang presyo ng langis. Ngunit nawala ng bisa ng probisyong ito noong 2020. Sa kasalukuyan, ang umiiral na programa ay ang pantawid pasada na may pondong higit 2 bilyong piso na aniyay hiwalay sa usapin ng excise tax. Binigyan din ni Gatchalian ng pagtanggal ng excise tax ay may malaking epekto sa kita ng gobyerno at maaari ring hindi maging patas dahil mas makikinabang umano ang may mas maraming sasakyan. Dagdag pa niya, nasa ballpark figure na 300 billion peso ang posibleng mawala sa koleksyon sa loob ng isang taon. Aniya, kailangang isaalang-alang na 4.4 lamang ang naitalang economic growth noong nakaraang taon. Mas mababa sa target, kaya apektado rin ang revenue collections. Ang problema lang with excise tax is malaking mawawala sa kaban ng gobyerno. At meron ding anggulo na hindi siya equitable dahil kung marami kang sasakyan, makikinabang ka rin doon sa pagtanggal ng excise tax. Ballpark ko lang natatandaan ko last time na kasi maraming beses ito napapag-usapan It's around 300 billion ang mawawala. So it's a substantial amount na mawawala. 1 year. Matatandaan na nauna nang hinihag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ihaharap niya sa Senado at Kamara ang kahilingang emergency legislation upang maibaba ang excise tax sa petrolyo sa gitna ng krisis sa Middle East. Sinabi ni Gatchalian na bukas siyang pag-aralan ng apela ng Pangulo kung tumungtong na sa $8 kada barilis ang presyo ng langis. Ngunit sa ngayon, iminungkahi niya ang agarang paggamit ng contingency fund ng Office of the President upang punduhan ng subsidiya para sa mga tsuper. Ayon sa senador, maaaring maglaan ng hindi bababa sa 3 bilyong piso mula sa contingency funds upang ma-activate ang pantawid pasada na hindi pa mailalabas dahil may umiiral itong threshold. Ang immediate na nakikita kong kailangan is pwedeng itap ang contingency fund ni Pangulo at least around 3 billion para ma-activate na yung pantawid pasada. Yung pantawid pasada kasi ngayon, meron din threshold 80 billion kaya hindi malabas-labas. So itap mo na yung contingency fund. First of all, right now we can implement a targeted na para lang hindi mabigatan yung mga drivers natin. And ang worry ko kasi, we're coming from a slow growth. Baka hindi natin matamaan yung collection natin. So double whammy tayo. Nawalan ka ng 300, hindi mo pa makukolekt. Samantala, sinabi ni Senate President Vicente Tito Soto III na mayroon pang tinatayang 2 hanggang 3 buwan na reserba ang bansa ng langis kung kaya wala dapat muna umunong pangambahan kung sakaling hindi naman tumagal ang kasalukuyang digmaan sa Middle East. Ngunit nilinaw naman ng leader ng Senado na handa siyang pumayag na suspindihin pansamantala ang excise tax kung kinakailangan upang matulungan ang mamamayan. Dapat din aniya bantayan at sitahin ng gobyerno ang mga kumpanya ng langis upang maiwasan ang pananamantala ng mga ito sa consumer. Sa ngayon ay mas mainam umunong pag-usapan muna nila ito ng mga kapwa mambabatas upang mapaghandaan ang posibleng epekto nito sa bansa. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.